yung nakita mo na masaya yung mga taong nasa paligid mo. Especially yung misis mo. Kasi nakagawa ka ng isang bagay na magiging parte na ng bahay niyo. Yun yung nakakabawi ng pagod. Masasabi mo sa sarili mo na it's all worth it. Wala naman kasi akong idea sa woodworking kasi isa akong web developer by profession at sobrang mahal na mahal ko yung trabaho ko. Pero sa lahat naman ng trabaho may involved na pera, dumadating yung work burnout. Nawawala yung passion. So I need to do some diversion. At ito na nga yung naisip ko. Kailangan ko na simulan yung pag-aaral ng woodworking para naman ma-divert yung isip ko dun sa stressful na trabaho na meron ako. Hindi naman siya yung overnight decision na pagkagising ko kinabukasan ay parang gusto kong mag-aral ng woodworking Hindi ganun. Bale, taon siya. Taon yung binilang para makapag-decide ako na I need to start. Halos lahat ng phases sa pagbuo nitong modular kitchen cabinet ay sobrang hirap para sa akin. Kasi ito yung first project ko. Kinukonsider ko siya as first completed project. Hindi pantay-pantay yung cut ko, kailangan pantayin. May mga delikadong cut, especially dun sa panel doors na tinigil ko na yung pag-shoot kasi sobrang na-frustrate ako, ang daming kapalpakan. Kaya nag-focus na lang ako sa pag-build ng mga pinto. Hey, what's up guys? It's Glenn with DIY Creators and hands on some tools so we can start building. Since mahirap mang-istorbo ng mga lihit mong woodworker para magpaturo ka, nag-start ako sa internet. YouTube videos, Facebook pages, reading articles online. 2 buwan ng free time ko nagamit ko sa panonood ng YouTube videos. At doon ko napatunayan na sa ngayon, you can learn almost everything online. Yung pagmamasilya talaga ang hindi ko ina-expect na ganito kahirap. Sobrang time-consuming. Pero ito yung part na unti-unti mo nang nakikita yung pinaghirapan mo. Natatakpan yung mga mali, nababalis yung mga tama. Ayaw ko na darating yung time na masabi ko sa sarili ko na sayang, hindi mo ginawa. You don't even try. Tapos matanda ka na, nakaupo ka sa isang rocking chair. Then naglalaro sa isip mo yung mga bagay na hindi mo nagawa. Para sa akin, torture yun eh.